Magandang araw, Pilipinas. Magandang araw sa lahat ng mga palangga. Okay, teka muna. Saan na ba yung kukunin ko pala? Alright. This is the one. Yeah. So, good morning. It's 10:55 a.m. dito sa The Hague, sa Netherlands. Okay, si Charmy Vlog, thank you so much. MJ Park, Zoro na laging absent, thank you so much. Okay, update tayo mga palangga. Okay. So, kahapon, nakita nyo naman, nagbidabidahan na naman ako doon. Nagbidabidahan na naman kami doon sa The Hague. Sobrang, I think, 4 hours, no? Yung pictorial namin doon. Yung mga palangga kong masyadong maligalig. Thank you very much sa inyong lahat. Talaga naman, nakapagpa-picture tayo ng bonggang-bongga at nakita natin yung pagmamahal sa ating Pangulong Duterte. So, huwag natin kalimutan na lahat tayo ay nagsama-sama at nagkita-kita at nagtipon-tipon sa buong mundo dahil sa pamilyang Duterte. Gusto ko rin pong pasalamatan yung lahat ng mga nagbigay ng mga birthday cards kay PRRD. So, ayun, for sure makakarating po yun sa kanyang pamilya. Alam nyo, na-realize ko, may gitna ako, kailan ba tayo dito? 21, so 21, ano nakita ngayon? 20, 31? 30, 21, may gitna kami isang linggo dito. Syempre lahat tayo talagang emotional nung nangyari kay PRRD. So kami, lahat tayo na umiiyak talaga. Pero sa tinagal-tagal, I mean, for more than a week ko dito, na-realize ko kung gaano kabuti yung pamilya ng mga Duterte. Okay, not sa akin, but, sa yung observation ko lang ba. Kasi imagine niyo, kilala naman ninyo na may mga na si Pangulong Duterte, di ba, nagsasalita na yan si Inday. Sabi niya, matapang talaga yan. Di ba? Ganon si PRD, di ba? Na, I praise sa talaga si Inday ng matapang. Which is totoo naman. Pero nakita ko, habang nandito ako, yung the way makitungo ni Vice President Sara sa mga tao, yung pagiging straightforward niya at kailangan kung kumbaga, yung tiyaga niya. Alam mo yung tiyaga ni Vice President na kumustahin or yakapin, kamayan, pictorial sa mga Pilipino. Sobrang siya lang ang pwedeng makagawa nun if you compare sa mga ngagba. At yung ang kanyang presensya dito na siya yung pinakaunang nagplano and everything, lahat, di ba? Bilang isang anak na talagang minimake sure niya na ang PRRD ay magkaroon ng disente, maayos na pagtrato sa kanya sa banyaga, sa kamay ng mga banyaga. Iba yun, mga kababayan. And also, kung nakapapakita ninyo yung mga interview ni Inday, ni Vice President Sara, dito. So, lagi niyang binabanggit yung kanyang mga kapatid. Si Kitty, kahit may mga joke-joke siya, ando doon ako nakarinig ko yung mga yun May mga nagtanong, di ba, na reporter na, I just forgot yung eksaktong tanong, pero ang sagot ni Inday doon, basta kaming mga magkakapatid, we're okay. Yung mga nanay nila, bala silang pag-away-away. Parang hindi sa joke. Pero, nakikita ko yung pamilya nila na yung mga magkakapatid, di ba, yung ibang magkakapatid, hindi nagkakasundo-sundo, may mga ganon, which is normal lang, kahit naman tayo normal na family. Pero, now, si Kitty nandun, kahit na sinabi daw ni PRD na wag papuntahin si Kitty dito hanggat hindi abogado. O ano sabi ni Kitty, nag-overacting man lang yan siya. So,
Sa kabila ng mga pagpigil ni PRRD sa kanyang bunsong anak, yung mga anak niya ay talaga namang nagpakita, nagpamalas ng pagmamahal. Alam nyo, kung ang Pangulong Duterte ay hindi maayos na tatay, sa kabila ng mga portrayal ng mga kalaban, hindi ganoon lalaki yung kanyang mga anak na maayos. And we have to give credit kay Vice President Sara sa mga nangyayari dito sa Dahig. Okay? Ibigay natin ang credit sa pamilya. Ibigay natin ang, pag ako, mataas ang respeto ko sa kanyang pamilya, sa kanyang mga anak. Lahat yung pamilya talaga na masasabi mo nagtataguyod dito. Now, andito si I believe kung tama yung pagkaano ko updates. Kahapon ko yata na yun na parating si Miss, kahapon the other day. Pasensya na kayo, ang dami kasi talagang mga information si Ma'am Zimmerman, o Miss Zimmerman, right? Then si Miss Hanelet, their family, no matter what, their family. Kung meron man silang hindi mga eksena, I believe past na yon. But ngayon, nagtataguyod sila, iisa ang layunin ng pamilya para sakay pa Pangulong Duterte maipa-uwi o maiuwi, sa mahal na inang bayan. So, lagi kasi nating, di ba, tayo mga supporter, ako lagi din ako, PRRD. Pero, kanina ba, kagabi pala, alam mo yon, yung nakikita ko yung, sa totoo lang, ako nga, hindi man ako pamilya at hindi naman ako, nag-emote-emote lang ako dito. Pero yung pagod ko nga di ba? Actually, masakit yung ulo ko kanina, di ba? Masabi ko dahil siguro napagod ako and everything, pero hindi mo matawaran yung pagod ng pamilya ni Pangulong Duterte, si Inday Sara lalo. Di ba? Imagine, alam niyo mga kababayan, nakita niyo lahat nung birthday, di ba? Nasa likod kami. Nasa likod ako doon. Security guard niya ako. Hello. Nakita niyo ba? Ako na gwardiya niya. Di ba? Papalitan ko na yung mga gwardiya. Shout out dyan sa mga palangga ko. Just kidding. So, tatlo kami doon. Nakatayo kami doon. So, nararamdaman ko yung kung ako yun, kasi parang ang hirap ng ginagawa ni Vice President Alam niyo, syempre yung mga pagpa-facilitate sa loob ng ICC, yung pakikipag-usap sa mga lawyers o kung sino pang mga tao, then doing her job as a Vice President, for sure, di ba, active siya sa, as a Vice President through Zoom, online, ganyan. Sabi ko nga dito sa mga Navy SEAL ko, sabi ko, grabe, hindi ko kinakaya yung powers ni Inday. Sabi ko, tayo nga lang, ipa-cute-cute lang tayo dito, napapagod tayo. Pero siya, iba. Tapos yung ano mo sa tao, yung pakikitungo talaga niya sa tao, alam mo, ramdam mo. Kasi sa totoo lang, for sure, di naman niya ako napapanood ngayon dahil busy siya. Pero pinakikaramdaman ko, tingnan ko nga to. Sabi ko na gano'n, tingnan ko nga to kung paano talaga siya, mag-approach sa tao or i-approach siya ng mga tao. Sincere talaga. Kasi, tandaan ninyo, I've been with the bangags. Nakita ko kung ano yung kaplastika nila. Ito ramdam ng taong bayan, yung parang long lost friend. Parang kamag-anak mo. Di ba? So kung meron talaga tayong dapat hangaan sa nangyari kay PRRD, yung talagang yung family niya ando doon, lalo na si Inday, and now si Kitty, I believe, baka nandito, I'm not sure kung ilang sila dito, ilang araw sila dito, ilang buwan, o dito na ba sila titira, I don't know, but they are family na, hindi perfect ang family ni PRRD, machika naman si PRRD, narinig niyo naman yan, maloko din talaga siya, but again, mga kababayan, yung kanilang pagmamahal, yan ang wag nating i-set aside, di ba? Kasi talagang yung
yung nangyari talaga kay PRRD, hindi mo akalain. Alam mo, hindi ko na-expect. Ako personally, hindi ko na-expect talaga na si Vice President Sara, right there and then, nakapag-plano na siya na I have to go, ganyan-ganyan. Kailangan, alagaan ko yung tatay ko, the fact ng Vice President. At may anak siya. Di ba? May mga maliliit siyang anak na ma-manage niya na, kaya nga, sabi ko, my God, sabi ko, kung ako'y sumuporta sa mga bangag, bakit hindi ako susuporta sa mga totoong tao? Di ba? Bakit hindi tayo susuporta sa taong nagbigay sa atin ng maaluwan na buhay sa Pilipinas in terms of crime rates, in terms of tanimbala, yung mga tax evasion ng mga malalaking negosyante and everything and all, kung ano-ano pa. So, hindi plastic si Inday. Totoo yun. Hindi siya plastic. Mararamdaman mo, pag hindi, nakita niyo yung mga parang inaano siya ng microphone ng mga tao o mga media doon. Right natin makikita mo sa expression niya. Parang, she's very professional. Pero ang interpretation ko, teka muna, ibaba mo yan. Di ba? Firm. Di ba? So, yun yung, teka muna, masabi may nagpapakalat daw na umuwi na si PRRD. Hindi po umuwi si PRRD. Huwag kayo maniwala doon, ha? Yung mga napapakalat, mga tanim yan ng mga kalaban. Balikan naman natin yung ating mga palangga kahapon. Alam niyo mga palangga, ang saya-saya natin, no? Ang saya-saya namin talaga doon. Although talagang yung alindog ko, ha? Pinagkakaguluhan niyo yung alindog namin ni Spokes Harry. So kasi kami lang yun doon, dahil kahapon is I don't know, hindi ko alam kasi umalis kami ng mga past 3 na magpo-4 na. Dumating ako ng noon time, wala si Vice President Sara. Then I believe yung family, si Miss Hanelet at si Kitty ay nakapagbisita na rin. It's hard for the family, no? Na syempre talagang puno-puno ng tao, talagang ang dami. Ako, believe me, hindi ako Vice President, hindi rin ako Miss Hanelet, hindi rin ako Kitty, pero nararamdaman ko yung talagang pagod na talagang grabe yung hindi magkamayaw yung mga tao. Ramdam mo ang pagmamahal ng mga Pilipino mula sa iba't ibang bahagi ng bansa o ng mundo. Yung mga letters and everything, Marliga, yan, mga letter, ang dami cards and everything, kung ano-ano, talagang kusa yung mga tao. Sabi ko nga, warm bodies ito, hindi ito trolls. So, pagpatuloy natin talaga na suportahan ang ating laban na ito. Kasi ang laban na ito, it's not for, dahil kong sinasabi, it's not para kay Pangulo Duterte, kundi para sa inyo, para makalaya kayo dyan sa kamay ng mga bangag. Alam nyo, hindi na yun nga, ginigipit tayo. Diba, si Ka Eric, si Doc Loren, I believe, wala na sila sa Pilipinas dahil gusto silang ikulong dahil sa itong laban natin. Yung mga vloggers, ginigipit. Ako, ginigipit. Sinisindak. Alam nyo na yan. Patong-patong na mga fabricated crime cases ang ginawa. May mga pa-Interpol pa silang mga panakot. And, but again, hindi tayo dapat magpatinag. Alright? Inggit na naman ng mga bangag. Alam nyo, kung nandito kayo mismo, mararamdaman nyo yung tawag dito, yung spirit ng bayanihan, spirit ng tunay na Pilipino na nagmamahal sa kanyang bayan. Kasi kaya naman kayo nagpunta dito, hindi naman para kay Pangulo Duterte, kundi sa kanyang mga nagawa. Right? Sa kanyang mga nagawa, nakabutihan. Kung may gumawa si Pangulong Duterte katulad ni Bangag, mahalin nyo ba? Tignan mo si Bangag. Diba? Tignan nyo. Ang mga pumupunta sa sortie ay dahil sa ayuda. Dahil sa binibili nila yung pagkatao ng Pilipino. Kawawa na nga. Binibili nila, tapos ginagamit pa. Genevieve, thank you so much for your palaga, super sticker. So, okay. Ano daw, fake news daw sila. Anong pinipake news nila? Sabi ni Orak, nabawasan ang stress ko sa panood nila kay Spokes Harry. Mababasa pa ni Sir Bernie yung cards.
Oh yes, nababasa naman ni, di ba sinabi ni Vice President Sara na kinukompile nila, tapos fino-forward sa system, may computer, may kanya-kanya kasi silang ah, parang profile yung mga nandoon. Like si PRD, may kanya-kanya isang profile. Let's say, ito lang ang aking ah, parang assessment na, let's say for example, meron siyang sarili niyang system dito or computer. So, ipapadala lahat ng mga letters inyo. Just magpadala lang po kayo ng letters. So, dyan sa The Hague, dyan naman, kung may mga security forces, doon nyo na lang i-approach. Kung nandyan naman din ako, sa akin nyo lang din ako i-approach kasi matagal pa naman, mga ilang days pa kami dito. So, pagpatuloy nyo lang magsulat kasi the more, the merrier na mapakita natin sa kalaban na totoo, cards talaga. O, mga talagang yung mga magbagdamdami ng mga letter ng mga kababayan. Although, you know, yung mga nagkwento to sa akin, Mas Marlica, ito yung sulat kay PRD kasi yung bayan namin, ito yung natulungan niya kami. Ako po, AFW, nung umuwi ako, ganito, ganyan. Ang daming iba-ibang storya na totoong istorya, hindi istorya ng mga trolls. Ang tulong ko na lang kay PRD ay iboto ang lahat ng PDP. Sabi ni Ram J. Yes. And of course, huwag niyo kalimutan, Congressman Marcoleta at Attorney Vic Rodriguez. Ingat palagi. Sabi ni Lovely Castro Mayor, pera lang ang meron sila but they are rotten soul. Exactly, Palangga. Thank you so much. Virginia Dejin Forder, thank you very much, Palangga. Okay. So, by the way, ang Los Angeles pala ngayon ay may malaki rin pagtitipon. May taga-LA ba dito? Hindi ko pala yata na-post. Ako hindi ko pala ako nagbigay ng greetings. So, wait a minute. Here we go. So, ito po, may event ngayon, ngayong araw na ito, March 30, 2 to 6 p.m. Okay? Para din ito kay Pangulong Duterte at sa ito, bring PRRD home. Okay, para kay Pangulong Duterte at syempre sa lahat ng mga kandidato niya na, you know, kakampi natin para sa laban natin sa mga bangag. So, sa lahat po ng mga taga-LA, merong event mamaya. What's this? 7722 Garden Grove Boulevard sa Westminster. Okay, Westminster, 7722 sa Garden Grove. Alright, 2 p.m. po mag-start ang event. So, pumunta kayo dyan ng bonggang-bongga. Alright, so share natin ito sa Boljakan. But yung information ay, ito pwede yung tawagan, 213-554-2142. Ayan, 554-2142. So, we'll share that later. Gonna share ko na yan dati, but sige. Ano pa yung mga katanungan nyo dito? Ako sasagot. Bagong gising si Palangga. Oo nga. Oo, gising ang lola nyo. Okay. Ngayon lang nagkaroon ng online voting. Dati naman Philippine Consulate talaga. Bakit ngayon sila nagpapa-online? Ayun, isa pa yung natin, isa pa yung haharapin natin yung darating na pandaraya nila. Kaya nga, kung gusto nyo talaga mabago o maalis na yung mga bangag, huwag kayong tumigil sa pagprotesta ng peaceful. Kung pwedeng punuin nyo ang lahat ng kalsada ng bansang Pilipinas o buong mundo, katulad ng ginagawa namin dito sa The Hague, sa New York, sa Los Angeles, sa kung saan pa mang panig ng mundo, ipakita ninyo. Kasi talaga namang may impact po at nakikita yan ng mga bangag. At this point in time, zero remittance pa rin tayo assigned to show our protest dito sa bangag na gobyerno. Okay, si Kate Lee Baltasar, thank you so much. Okay, si Mama Che, hello madam, watching from Denmark. Thank you Palangga, Denmark. Punta ka dito Palangga. Karen Whitmore, hi, good morning Inday. Love you Tatay Tigong, please stay strong. Love from London. Thank you very much. Okay. Ma'am, okay. Sabi ni Ben, ako totoo bang nakulong si Lisa Smugs?
Okay, ulitin ko po uli. Na-question po siya. Hindi siya nakulong siya ngayon. Okay, yan ang katotohanan. Ang sinabi ko po doon, nung ako ay nag-vlog, siya ay na-hold for questioning dahil namatay yung kanyang isa sa kanilang entourage at ang pagkamatay ay allegedly galing sa over D. Sa over D, you know, at this point in time, actually, nag-request tayo sa Beverly Hills Police Department para maghingi ng public documents about the investigation. Sa ngayon, hindi pa sila nakakapag-release. Nag-email nga sa akin, I think pinakita ko yata sa inyo or doon sa event. Basta nag-email sa akin ng Beverly Hills Police Department, which is nag-request nga ako ng private at this point in time hindi pa nila nire-release ang kung ano nangyari ang investigation, and they're still doing the investigation, hindi pa tapos. Yan ang totoong chika dyan, Palangga. Watching from Island, thank you, Palangga, thank you so much. Sigo Frostland, good morning. Ayan, good morning. Palangga, sarap ng natulog mo, ha? Oo. Para ka lang prinsesa. Anyway, nakakatawa. May coffee dyan, Palangga. Drink some coffee. Ang tanong, sabi ni Leonora Catani, nasa Pinas naman siya. That I don't know, kasi paano ka naman maniniwala din napakasinungaling ng Jotang Genemis na yan. Diba? Kasi ganun yung mga litrato niya, mga post, mga predated, diba? Mga predated pictures. Then, edited, maliit ang paa, putol ang paa, walang paa. Paano ka maniniwala sa ganyan, Palangga? Of course, hindi ka maniniwala, right? Patignan na lang natin. Maniniwala na lang tayo din kapag wala na sila. Pag nabangag na si Bangag. Kasi may mga lumalabas na nababasa ako na bloated siya, everything, si Bangag Jr. Or may sakit or something. Papasan ba't pupunta na rin siya doon sa paroroonan niya, makasama niya yung mga zatanas katulad ng asawa niya. Alright? Si Kichan, thank you, Palangga. Sabi ni Kichan, always take care po, ma'am. Marika watching from Japan. Thank you very much, darling. Okay. Madam, salamat. Ay, gusto ko itong basahin. Ay, ito, sana. Wala. Okay. Madam, salamat sa pagpicture kahapon kasama si At. Talaga? Oo, di ba, Palangga? Ako yung nagbigay ng ensimada sa iyo kahapon. Dumating na kami sa Germany ngayon lang, pagod pero sulit dahil kay Tatay Digong. O, di ba? Ay, Palangga, ang sarap na ensimada. Alam na kapag mga Pilipino, talagang ang dami mga binigay sa amin na pagkain. Alam mo naman ako pa si Harry Roque. Para nagko-contest kami sa kainan. Ang dami mga yung kasaba cake, ang sarap. Sobrang sarap. Lahat naman ang ibinigay kahapon, mga siopaw, kung ano-ano. Sobrang sarap talaga. Thank you so much, mga Palangga, sa inyong mga alay sa aming lahat. Thank you very much. Ha? Saan? Ano pangalan niya? Andyan na? Bigyan mo ako habang Yeah, please. Siopaw pala. Speaking of siopaw, ayan. Okay. Hello, madam. Kumusta si tatay? Sabi ni Dolls Doyo, nagtatanong, kumusta si tatay? Di yung kayo palagi, BP Sara. Yes, Palangga. Okay naman si PRRD sa loob. Salamat sa pag-picture sa amin kahapon from Paris, France. O, di ba, ma'am, alam niyo naman, game na game ako, no? Sa ganon. But thank you so much. Wag niyo tawagin si Claire Castro ng Claire dahil hindi yan ang pangalan niya. Sabi ni Palangga, ni Marge Sanper. Yes, true. Clarissa yan, hindi yan Claire. Ako ang tunay na Claire. Alright? Ang style nila ngayon sa mga Didi supporter is divide and conquer. Pag away-away nila yung mga vloggers, sabi ni Criza Lee. O basta ako, mga kababayan, Madam Maharlikap, nakapag-share na po ba si nakapag-share na po ba si Miss Kitty? Nakita niya si PRRD?
I believe nagkita na sila. Yeah. Ang alam ko, nagkita na sila. Hindi pa ba nabalita ng mainstream? Basta ang alam ko, nagkita na sila. Kasi priority yun eh. Family yun eh. Diba? Family is priority nila. Milan, Italy. Ano ba mga katanungan? Mga kasama po kami sa Zero. May update po ba? Ikaw namin na Pilipinas. Excited na kami sa Saudi sa resort. Sabi ni Anthony Kang. Magtanong tayo dun sa ating mga palangga. 17 person daw na kulong sa Qatar, sabi ni Ma'am Pelomina. Napalita ba yan? Narinig ko, pero actually hindi ko pa alam kung ano talaga mga nangyari doon. Pero nag-usap kami kahapon ni Spokes Harry. Ang sabi ko, Spokes, meron daw na balita na mga kababayan natin na nakulong sa Qatar, okay, sa Middle East. Sabi ko sa kanya, baka naman pwede natin i-activate yung mga pwedeng tumulong sa kanila. Pwede natin kausapin. Kasi kung totoo man yun, kawawa sila. Dahil hindi yan tutulungan ng mga dyan sa embahada. Dahil bangag yan eh. Yan ang malungkot na nangyayari sa atin. So, I hope yung mga nasa embahada dyan sa Middle East ng Pilipinas ay gawin nila yung tama. Kasi tandaan ninyo, kaya sila hindi ko pa alam kung, which is kung verified yan ang information. Kasi hindi pa ako nakatingin palangga ng hindi pa ako naka-review ng mga balita talaga. Dahil nga busy ako dito. Let's say, for example, kung totoo yan na may 17 persons o people na nakulong dyan, yung embahada, dapat yan asistehin. Pero we are trying our best na mag-connect sa mga tamang tao na maalalayan sila, na matulungan sila. So, pinag-usapan din yan kahapon. So, yun palangga. At wag kayo mag-alala dahil ano daw? Ano yung palangga? Sa beach sila dinampot kasi they're wearing DDS shirts. Talaga ba? Sabi ni CRD, fake news ko no, sila sang Pinoy nga adto di ato nga ginhitabuan. Magahod ko no nga family gathering kag may nagreklamo. Okay. So, until we verify that palangga, basta kung ano man, pinarating na natin yan. Kung may mga maganyan mga pangyayari, hindi naman natin sila pababayaan. Right? Miss Maharlika, ano do? Alin? Ano daw? Ang fake news dito sa Toledo, Cebu na naiuwi na raw sa government. Hindi na uwi si PRRD palangga. Miss Marlica, pwede pa po mag-send ng letters para kay Tatay Digong sa ICC? Bahay natin ang letters si Tatay Digong, sabi ni James. Yes, welcome ang mga letters. Ang dami mga nagbigay kahapon. Ano daw? Dinampot lang po yung mga walang ID o kama pero hindi naman sila sa Qatar. O tignan mo, sabi ni Aitira Care Family. So maraming mga, ayan. Mas maganda yung lighting. Yan, okay na yan ni Elijah. Yan, kabog sa baka. Yeah, that's good. So, katulad niyan, may mga iba-ibang lumalabas. Hindi natin alam kung sila ba dinampot related sa rally, o kung sila ba undocumented, o sila ba, But anyway, kung ano man yun, kung yun ay related sa rally o kung saan man, dapat tulungan yan ng DFA. Kailangan tulungan yan ng ating gobyerno. Kaso lang, bangag yung gobyerno, kaya natatakot tayo na papahamak yung ating mga kababayan. Okay? Na-detain daw. Okay, that's good. Kung may ginagawa, hindi mabuti. Sabi ni RJ Buddy, Madam, kailan mo bang personal si Mama Ricar? Hindi po, pero nakasama ko siya sa isang sa hosting namin ni Spokes Harry. Pero, bakit? Nakaibigan mo si Palangga? Okay. Ano sabi? Marupok pala ito si Maharlika. Bakit ako marupok? Bakit ako marupok? Palangging. Nagsusuot pala kayo ng charms. Ang maganda mo suot din.
Na charms is love, peace. Sabi ni Marie Marie. O baka naman palangga, marami ka bang charms dyan? Baka naman. Ano? Marlika, ano masasabi doon sa taong nagsasabi? Okay. Hindi ko alam yun palangga. Hindi ko pa napanood yung sinasabi niya. Yeah, sabi ni Miguel Galawang trader po yan. Di na yan bago kasi i-connect po dyan sa supporters ni PRRD to stop. Hindi sila oo, pwede rin yan para sindakin nila at nang hindi na hindi na mag-rally-rally tayo. Possible yan. Talaga attend ka ng mass? Tapos na? Na-late ka? Okay. Okay. Madami ka palang outfit. Sabi ni, galing ng pormahan mo, sabi ni Roland. Wala na akong outfit palangga eh. Naglaban na nga ako kagabi. Kasi ang outfit ko good for 7 days lang. So magpaulit-ulit na lang tayo ng outfit. Ano, bakit ako marupok? Anong drama? Ano po ba? Ito, ano po ang sagot? Ano yun? Gusto ko basahin to. Ano po ang sagot nila Maris Umali nung tinanong niyo po bakit hindi in-interview si This is Mother during interview ni Bibi Sara sa birthday ni PRD? Good question, of course. Okay, I'll tell you about what happened. Ano yung nag-transpire doon sa... kasi nagbabiral yung video namin na nagyakapan kami ni Maris. Dali lang. Kakwento ko yan sa inyo. Okay, see. Ano to? Alright, so wala pa. Okay, may natin lang ang text. Ano bang gusto niyong malaman? Natuwa pa kayo doon na nagyakapan kami o nagalit kayo? Sige, mag-comment kayo. Okay. Okay, kasi ganito yon mga kababayan. Yung iba sinasabi na nag-plastic lang daw ako or nag-plastic si Maris. Ganito kasi, my personality kasi, kahit na nagngangabels ako dito, hindi naman ako na nagalit ka palangga. Huwag ka na magalit. Hindi naman ako tao na porket, na nakita natin may mga ginagawa, pagdating doon, ibobodyakin mo, umumurahin. Hindi ganun. Ayan. Hindi ganun yun, mga palangga. Hindi kayo nagalit. Okay, good. Ako kasi, yung pinakita ko, sincere yun. Whatever, sino man tao, kung ano man ang kanyang nakapagyakapan, kung sino man yon later on, di ba? Hindi ko na problema kung paano, yung feeling niya o ano yung nararamdaman niya. Pero ako sincere yon. Why? Gusto ko sabihin sa inyo, kasi yung video, hindi naman alam kung ano talaga nag-transpire doon. Nakita ko kasi si Maris. Talagang yung mga kababayan natin, talagang very emotional. Pag nakita si Maris Umali, talagang nagsasalta sila ng ganito, fake news ka, biased ka, ganyan, with ED. Di ba? With ED, Ito naman tong isang-isa, yung Hernandez, Hindi ko pa kasi nakatapat, kaya malaman natin kung anong reaction ito ni Hernandez. Pero, I will talk about Maris. Okay? Ako yung unang nag-approach sa kanya. Kasi, nananalaytay sa alindog bilang isang Pilipino, kababayan kasi natin yun, nararamdaman ko yung pain. Imagine mo kung ako yun, palangga. Tapos napapalibutan ako ng mga galit sa akin. Alam ko, nararamdaman ko yung pain sa kanya na, kasi nagsusumbong yung mga kababayan. Ay, Marika, andyan yung mga biased media. Naiintindihan ko yun. So, bilang isang tao kasi nakita ko siya, alam ko hindi siya mag-approach sa akin dahil hindi rin niya alam kung ano yung magiging reaction ko, di ba? Kasi alam niyo naman, ngangabes ko. So ako yung nag-approach sa kanya yung una. Sabi ko, ay Miss Marlica, ganyan. Tapos yung tao naman, whatever, kung ano man yung feeling niya during that time, nagpakita naman as tao. Hindi naman natin, ako kasi hindi ko naman siya kaaway na dapat durugin natin. Kasi ang kaaway ko si Lisa Tanas. Ang kaaway natin ng mga bangag na nagnanakaw ng pera ng bayan. Kung may ginawa man siya in the past, kasi hindi ko pa talaga napapanood kasi may nagsabi sa akin na, ito yung interview, hindi ko pa kasi napapanood. Hindi ko pa dahil sobrang busy ako. Pero ang storya nun, yung pinakita ko sa kanya,
real yun. Hindi yun plastic. Real yun bilang isang Pilipino. Kasi ganun ako even for vlogging eh. Even before vlogging, pag nakita ko ng Pilipino, ganun talaga yung personality ko. Pero ako, more on gusto ko i-pacify yung narinig yun naman sa video na nagsisigaw, hindi naman tama yun. Sa totoo lang, hindi naman tama na every time natin sila makikita, uy, fake news ka, fake news ka. That's provoking. Ayaw ni PRRD niyan. Ayaw ni Pangulong Duterte. Tanda, si Pangulong Duterte nga, ulit-ulit natin, wini-welcome niyan. Although nagsasalita si Pangulong Duterte na something minsan. Pero pag nakikita niya na naaktuhan niya na yung mga tao, NPA nga, pinapasok niya sa Malacanang eh. Diba? Yung mga makakaliwa na tinulungan niya, pinapasok niya, welcome niya. Alam mo na, pag nakita natin yung mga yun, tsumbagin natin ng gano'n. Hindi yun tama. So yun yun. So kung ano man yung pinakita ko na nagbabayran ng sincere po yun. Whatever man, kung ano man ang feelings ni Madam, feelings niya yun. But ako, yun yung gusto ko na, kasi alam nyo, the reason why, na talagang gusto ko siya approach, ang saya kasi nung event. Sobrang saya, tsaka birthday. Sanay kasi ako sanay ako sa California, sa LA, na yung event namin, sobrang saya. And even may mga dilawan na umaattend sa event ko kasi kakilala, kunyari, magkaibigan, Duterte, or even noon, Bangag, tapos dilawan. Miss Marlica, yung kaibigan ko, dilawan to, Lenny to, pero sinama ko, ganyan-ganyan. So, nire-respeto ko yun. Hindi naman porket Lenny or Bangag, isusuntokin na natin, pagsisigawan natin. Yun kasi ako, ang kalaban ko lang, ang Bangag. Doon ako tumututok. Doon ako tumututok sa mga tarantado, yung mga kawatan, manggugurgur, di ba? So, although, syempre, ang mga media ay naging accessory sila sa pagpapakalat. Kalaban naman natin talaga yung mga mainstream media na nagpapakalat ng kasinungalingan. Kaya binuboljak ko sila, di ba? Binuboljak natin yan. Okay? At totoo din yung sinasabi ko. Na, pag pag may fake news si Maris, ako unang buboljak. Totoo yun. Di ba, sinabi ko rin kay Bangag yun. Kaya hindi ko pa napapanood yung mga yung mga interview niya. At sinasabi ko, BFF ko yan, di ba? Well, I think, para sa akin, it's a gesture of being tao, being Pilipino, yun lang yung sa akin. At sanay naman kasi ako sa ganong mga linyahan na pananalita, di ba? Makita niyo naman yung palangga kahapon, di ba? Yung mga ginawa natin. Di ba? Yung mga shout-out natin. So, magaling ako dyan sa mga impromptu na ganyan. So, hindi pwede. Sabi ni Lev, tama lang ginawa mo, ipakita ang tunay na ugali and plastic para tularan ka ng magandang asap. Hindi yung kaplastikan, totoo yun. Even si namit ko yung bilyonaryo, si Attorney Karen Jimeno, nag-approach sa akin. And even they're from media, tao na sa'yo eh. Ginanon ako eh. Di iba kwento yun. So yun mga palangga. Pero ako talaga, kasi nakita ko, wag na natin talaga silang sigawan. Kasi hindi naman din talaga maganda. Hindi maganda na sisigawan natin sila. Babantayan lang natin sila. Bantayan natin yung kanilang mga reporting. At tama din na nagvo-voice out tayo. Nagvo-voice out. Para ako talaga, hindi lang ako, alam nyo, kahit ako'y bungangera dito, butangera lahat na daldalera, hindi ko kayang mang-api ng kapwa harap-harapan. Nakita nyo? Akala nyo, pwede na akong gumurgur ng tao. Hindi ko kaya yon kahit nasabihin may ginawa sila in the past na ganito, na ganyan. Hindi ko yun kaya na magsigaw-sigaw ako. Unless talaga na inapakan ako, pinakitaan ako hindi maganda, di ba? Inasol-asol niya ako or whatever, kung sino man. Ayun, ibang istorya yun. Pero kung wala namang pinapakitang pangit sa harap ko, you have to be human, right? At saka ayaw ni PRRD yun. Sabi ni Olivia Villaseñor, yes, ayaw ni PRRD bastos tayo sa mga newscaster. Trabaho lang nila yan. Si PRRD nga, nung time niya, ba niya si Bergonia, tapos nakakatawa pa. Oo, totoo yun. Hindi, wag tayong ganon. Alam ko talagang emotional tayo. Naintindihan ko yung nararamdaman ninyo. Sabi ni Pat Sticks, according to GMA News, around 60,000 daw ang umattend ng birthday rally nationwide. O katulad niyan, fake news talaga yung mga inayupak na yan, di ba? So, nag-ulat nun. Sabi ni Amboy, wala respeto mo yun sa sarili mo, Marl, ka napakatotoo ka lang, but we love Kitty and Madam Hanlet because for them, it's personal grievances which is understandable. Oo.
Tama ba na-guess ko? Yung ginawa naman talaga kay PRRD, yung ginawa ng mainstream media, lahat yan sila, GMA, ABS, alam ko yan na talagang tinitira ang Pangulong Duterte, hindi sila nagbabalita ng tama. Naintindihan natin yan. Kaya nga, di ba sabi ko, minumura ko silang lahat. Alright? Minumura natin lahat yung pamunuan ng mga yan. Sabi ko nga, hindi rin natin bigyan din natin ng anggulo na itong mga ibang journalist ay natatakot. Tandaan ninyo, may mga journalist akong puting ahas. Meron sa Malacanang press corps, nandyan. Meron tayong journalist na mga puting ahas. Diba? Nandyan daw sila, although hindi ko kalalakan lang mga pangalan. Ang sinasabi nila, they're from Malacanang press corps, but I don't know them exactly kung sino sila. Pero based on yung information na binibigay sa atin, legit talaga. So anyway, kaya sinasabi ko, hindi ko sila kalaban. Yung iba natatakot lang. Iba natatakot dahil sa bangag at iba ay wala na choice kundi nababayaran. Yun. Kasi yung mga ibang information natin, galing yan sa mga mainstream media. Diba? Galing yan sa kanila na hindi sila hindi sila makaporma sa kanilang mga kumpanya, baka gurgurin sila or whatever. Diba? So, katulad natin, katulad ninyo, ginigipit sila. Katulad ko, di ba? Ginigipit ako ng mga, teka mo, dali lang, mukhang nag-excited niya tayo. Dali lang. Baba natin ng konti. Oh my God. Okay. Okay, it's not true na nahuli sila na nag-rally. Ang nahuli mga family picnic. Yun din sila nandoon para sa rally about PR, sabi ni Ana. Okay, thank you, Ana. So, ayan. Oh. Okay. Sabi ni Annie, Tuas, panoorin niyo pa ang leakage ng video ni Tamba at ni Saldi. Medyo na-scan ko, panoorin ko ngayon palangga dahil sobrang busy talaga kami dito at napapagod. But I will. The best wag manood sa mainstream media. Kaya nga kami mga vloggers, kami yung mga alternative na nakukuhaan ninyo ng mga impormasyon, right? Si Tata Oy, Tata! Si Tata Basera na nagbigay, ano binigay mo sa amin talaga? Dinuguan? Ang dami nagbigay ng pagkain kahapon. Alright. Watching from Japan, okay. Watching from Ireland, okay. Si Hilda Mercado, thank you. Hiroshi Jing, thank you. Si Paige Forrest, share natin to. Palangga, thank you. It just show the goodness of your heart. Hats off to you, Miss Marlica. Watching from Houston. Thank you, Paige. Yeah, thank you so much. It's real. Hindi po plastic yun. Kasi may nababasa ko, nagkukunwari lang si Miss Marlica. Hindi po yun kunwari. Totoo yun yung nararamdaman ko that moment. Wala po yung halong kaplastikan. Kung sino man, kung may mga, let's say, for example, may mga taong gusto mag-plastic, it's not my problem anymore. That's me in person. Yung mga palangga ako na nagko-comment dito, na nakita ko kahapon, mararamdaman nyo naman yun. So anyway, yun na lang muna at alas 11:38. Hindi ko pa alam kung anong sitwasyon ngayon sa The Hague, but I'll give you update kung ano man, ha? Thank you very much at patuloy natin suportahan ang pamilya Duterte. Lagi nating isa puso, isa isip ang mga sakripisyo nila sa bayan. Sakripisyo ni Vice President. And now, si Kitty na talaga namang mukhang mag-aabogado at napakatalino ding bata. So sabi ko nga, napapanood ko lang siya. Dati hindi ko na kasi, syempre bata pa. Sabi ko, syempre pag bata ka pa, you don't care about politics. Pero nung naramdaman, nakita mismo ng batang ito kung paano talagang yung unjust na ginawa sa kanyang tatay, na ginawa ng kahayupan ng gobyerno ni Marcos Jr., ay yung batang ito talagang mukhang palaban at talagang magiging susundan natin yung kanyang karera sa mundo ng politika. Nakikita ko na sa kanya yun yung tapang niya. So let's support the Duterte family, lahat sila at yung kanilang laban. Ako sumusuporta ako sa maganda nilang ginawa. It's not about the Duterte's name, but yung mga naranasan nating lahat. Yun lang ako, alam nyo yan.